Pakibasa mo nga si Susan 2:22 ng Isaias. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa ano pahahalagahan siya. Ayan. Kanino yan sinasabi ng Diyos? Sa tao po, Brad Eli. Kung sa tao, dahil lalayo ka sa kapwa mo tao. Eh, pag sinama mo anghel dyan, yung anghel dilagwadya, lalayuan ka. Yung tao po na ang hininga, wala sa butas ng ilong. Yun ang kausap. Opo. Very good. Alin yung tao na yon? Nilalang ng Diyos sa katwiran. Sa kabanalan, Opo. ng katotohanan na ibinihis mo. Kaya pag nakabihis ka na nun, meron ka ng tao na walang butas ng ilong dahil walang laman. Basahin mo yun ang Efeso 4:24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. O, pag nakabihis na sa'yo yan, meron ka ng tao sa'yo na walang hininga sa butas ng ilong. Dahil hindi nangangailangan niya ng hininga dahil yan nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Pag meron ka na yan, ang utos sa'yo, layuan mo yung tao na ang hininga ay nasa butas ng ilong. Brad Eli, yung mga tao na ang hininga ay nasa butas ng ilong, kailan po madidistinguish na sila ang hininga ay nasa butas ng ilong? Basta't wala silang katwiran. Okay. Ibig sabihin, mga tao walang katwiran. Mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Ba't ka sasama sa lasenggo? Opo. Ba't ka sasama sa babaero? Pala yun. Sasama ka ba sa drug addict? Hindi Hindi po. Sa magagalitin, sasama ka? Hindi po. Basahin mo sa Kawikaan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Sasama ka o hindi? Hindi po. Lalayuan mo. Lalayuan po. Pagka magagalitin at mainitin. Tama? Tama po. Yun. Yun ang utos. Lalayo ka sa mga lasenggo. Lalayuan mo mga drug addict. Pero sino ang sasamahan mo? Ang sasamahan po, yung kapareho pong nagbihis ng bagong tao. Yan ang dapat maintindihan. Kaya ang salita ng Diyos, kung hindi mo alam ang hagkis ng kanyang pagsasalita, you will end up in misery, you will end up sa pagkakamali, at alam mo, puro doubt ang nasa isip mo. Alam mo, yung mga salata na yan, tinatanong kong matagal na yan. Hanggang ngayon, hindi alam ng mga iglesia ni Manalo yan eh. Tanong mo sa kanila, bakit sinabi layuan ng tao? Sino ngayon ang sasamahan mo? Puro naman tayo tao may hininga sa butas ng ilong. Sino pa ang sasamahan mo? Lahat ng tao mayroon hininga sa butas ng ilong. Kaya hindi maituro ni Manalo yan, hindi maituro ng Katoliko yan, hindi maituro ng kahit na sino yan. Kasi lahat naman ng tao mayroong hininga sa butas ng ilong eh. Lalayuan mo, ikaw man may hininga sa butas ng ilong, pati yung sarili mo, layuan mo rin, tanga. Pero meron palang tao, walang butas ng ilong dahil walang laman at buto. Dahil tao siya na nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Mas maganda nga ang translation sa English eh. And that ye put on the new man. How is it called in English? New man. Is it man? Yes, Brother Eli. What kind of a man? A new man. Created from the dust of the ground? No. Created in righteousness and true holiness. So the essence of that man which you can put on is the essence are
righteousness and true holiness. Amen? Amen. Amen. Is that man with flesh and bones? No. Oh. It is the image of God, righteousness and holiness, and that is called in the Bible as new man. It is a man. So, the real meaning of the word man is not known to many, even unto Moses. We have known it through the Apostle Paul, who have had a direct audience with God in paradise. Will you accept the knowledge of Paul is far better than Moses? Yes, Brother Eli. Would you accept that his knowledge is far better than Solomon? Yes, Brother Eli. Although in intelligence and wisdom, Solomon may excel, but in knowledge and in revelation, Paul is unique because he was caught up in paradise and had an audience with God in Christ in paradise, in the third heaven, according to the Bible. That man was caught up in heaven without a body. Let us read 1 Corinthians chapter 12 verses 1 and 2. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knows. Regardless of the body, Brother Sister Luz, regardless of the body, meaning, regardless of the body, he is a man. Yes, he is. Yes. Now, let us read again verse 2 and continue. I knew a man in Christ about 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such a one caught up to the third heaven. You see, on verse 4, let us read. How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter. Did that man enter paradise? Sister Luz? Yes, he entered paradise. But he heard words which are unspeakable words, and it is not lawful for a man to utter. Amen? Amen. So, the one who heard is a man. Amen? Amen. Was he able to enter paradise? Yes. He entered paradise ahead of the thief that was promised by our Lord Jesus Christ to be with him in paradise. Amen? Amen. And that man is the man in Apostle Paul, Yes. Amen. minus the body. Because flesh and blood cannot enter the kingdom of God. Amen? Amen. So when we speak of the word man, it doesn't necessarily follow that man has flesh and bones. There is a very much 100% possibility that there is a kind of man without body of flesh and bones. Amen? Amen. So, if we just understand God's word, let us make man in our image after our likeness. So, that man is a different man in the perception of people that reads the verse. Because, mind you, this verse was not spoken by God to a man. Yes. He speaks to a co-creator. Let us make man. So it is not marvelous that almost all the world have not understood Genesis 1:26, because those words were spoken by God not to man, but to a co-creator. And it was interpreted by Moses to be Adam.
Sister Luz. Yes. In 2:7 of the book of Genesis, he said, And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils. how Moses has misunderstood God's word. Yes. You see that? Yes, Brother Eli. Moses said that the Lord God formed man out of the dust of the ground. He's speaking of Adam. And we are not contesting that, Sister Luz. We believe that Adam was formed from the dust of the ground. Amen. See? Amen. But there is a man that was not formed from the dust of the ground. There is a man that was made from the likeness and the image of God. Amen? Amen. Is there such a man? There is. There must be, because when God speaks, it will come into reality. Amen? Amen. Now, there is a proof that what God speaks is not known to man sometimes, unless God bestow on you the understanding that you need in order to understand His words. For example, when the Bible said that they will not be twain, but one flesh, according to Genesis chapter 2. They will not be twain, but one flesh. Genesis 2:24, let us read that, Sister Luz. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. See, that was interpreted by Moses to be the relationship of Adam and Eve. Right? Yes, Brother Eli. Correct. But later, the Apostle Paul received a revelation, a more glorious and greater revelation than Moses had received, and he interpreted that another way. Let us read. 5:31 of the book of Ephesians says, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. what does that really mean, Sister Luz? It refers to Christ and the church, Brother Eli, not a Not man to Adam and Eve, Yes. not to a man and his wife, but the real meaning of that is a great mystery. It refers to Christ and the church. So we have now a proof that there are misinterpretations already as early as the time of Moses. Amen. And it is not a wonder that we meet people now misinterpreting what God had said, not to people. We must know that. There are times when God speaks to people, but there are times when God speaks to not to people or not to human beings. Amen? Amen. Genesis 1:26 was said not to a man, but to a co-creator. So it is not marvelous that man will be misled, because the words was not intended for him. Pag nakakakita ka ng leon, hinahabol ng tao, ano nasa isip mo? Basahin mo nga yung 9:2 ng Genesis. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat
ay ibinibigay sa inyong kamay. Hindi ba ang hayop katutubong may sindak sa tao? Tama po. Di ba yun ang gusto ng Diyos? Tama po. Di ba yun ang salita ng Diyos? Opo. So pag nakakita ka ng hayop o ng aso na pag dumadating ka natatakot, naiintindihan ng aso yung salita ng Diyos. Pag nakakita ka ng ahas na pag lumalapit ka ay tatalilis, tatakbo, naaalala mo ang 9:2 ng Henesis. Pero pag nakakita ka ng aso na sinusugod ka para kalapain, ibig bang sabihin may iba nang nag-uutos dun sa aso? Lalabas po, kapatid na Eli, ganun? Pwede bang pakialaman ng demonyo ang mga aso? Pwede po. Kung ipahintulot ng Diyos. Naalala mo yung 2,000 mahigit na baboy? Binasok ng espiritu ng mga demonyo? Nadaluhong sa dagat? Di ba pinahintulot ni Kristo na pasukin sila ng espiritu ng demonyo lumabas din sa tao? Hindi sila pwedeng pumasok sa kahit sa hayop kung hindi sila payagan. Sa hayop man, hindi po pwedeng ang hayop sumuway sa Diyos, tama. Tama po. Pero pagka may hayop na kakaiba ang kilos, wala nang takot sa tao, ano ibig sabihin nun sa Biblia? May iba pong nagmamaniobra po doon sa hayop, kapatid na Eli. Pero naniniwala ka bang ang hayop ay pwedeng utusan ng Diyos laban sa tao? Pwede po, kapatid na Eli. Ano ang ginawa ng mga nanukso kay Propeta Eliseo? Ano nangyari sa kanila? Basahin natin ang talata doon sa Ikalawang Hari 2:23, patuloy. At siya'y umahon sa Bethel mula roon. At samantalang siya'y umaahon sa daan, may nagsilabas sa bayan ng mga bata at tinuya siya. At sinabi nila sa kanya, umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. Umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. At siya... Kalbo pala si Propeta Eliseo, no? Opo. Katukayo ko yun, no? Tinukso ng mga bata, ano nangyari? At siya'y lumingon sa likuran niya at nangakita niya at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon. At dooy lumabas ang 2 osong babae sa gubat at lumapa ng 42 bata sa kanila. Sino ang nag-utos doon sa oso? Ang Diyos po lalabas, kapatid na Eli. Kasi tinutuyan ng mga bata na yon ang propeta ng Diyos. Kaya ang ibig lang sabihin, kung nag-a-analyze ka spiritually, miski sa hayop, may salita ang Diyos eh. Kung minsan hindi naiintindihan ng tao yung salita ng Diyos sa hayop. Ayun po. Paano po yun, Badeli? Hindi mo naiintindihan. Nagagalit ka dun sa lamok. Pagka kinakagat ka, ang utos ng Diyos din sa lamok, mga gat. Diba? Opo. Opo. Pero hindi tao inutusan niyang kagatin. Marami naman siyang makakagat di ba? Di ba nauna ang hayop kaysa sa tao? Kaya nung wala pang tao, sino kinakagat ng lamok? Hayop. Sino ba? Oo. Meron bang nadedengking hayop? Kahit na kumagat pala siya, makakain siya ng dugo, hindi naman siya nakakapirwisyo dahil hindi naman tumatalab sa hayop yung dengue niya ngayon, ikaw tao ka, kinakagat ka niya, may utos naman sa akin ng Diyos. Hindi mo kakagatin. Dapat nga ako ang Panginoon mo, kakagatin mo ko. Ayun. Patay ka. Patay ka. Di ba ganon? Tama po. Hindi may karapatan akong patayin yung lamok pag ako kinakagat. Hindi naman ako dapat niyang kagatin. Sukat ako kagatin niya.
Kayo lang May kanya-kanyang salita ang Diyos sa bawat nilalang. May salita siya sa lamok, may salita siya sa ipis, may salita siya sa manok, may salita siya sa hangin, may salita siya sa niebe, may salita siya sa unos, may salita siya sa granizo, may salita siya sa apoy, may salita siya sa anghel, may salita siya sa kanyang anak na hindi mo maiintindihan malibang ipaunawa sa iyo ng anak. Ibig ko lang sabihin, meron talagang salita ng Diyos na dapat maganap. Meron siyang sinabi sa bawat bagay. Ang tawag ng scientist doon, instinct. Pero sa Biblia, salita ng Diyos yung nakalagay sa mga nilalang. Miski sa tao Miski nga yung mga hintil na hindi pa nakakarinig ng kautusan, meron ng kautosang nasusulat sa kanilang puso at sa kanilang budhi. Labasan na natin yun, di ba? Ngayon, kung hindi mo alam kung paano magsalita ang Diyos, magkakamali ka. Pati sa hayop, magkakamali ka sabi ng Diyos ko sa aso, tumahul ka. Pag may taong hindi mo kilala, tahulan mo. Diba ganun ang instinct ng hayop, ng aso? Pero pagka nakakita ka ng asong ayaw tumahol, ano ibig mo sabihin nun? Sumusuway sa utos ng Diyos yung aso. Oo. Kagaya ni Manalo. Ayun. Bahin natin ang Isayas. 56 hanggang 11. Ang kaniyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isay sa kaniyang pakinabang. Meron palang aso hindi tumatahol, hindi makatahol. Yan ang ibig ko sabihin. Kasi hindi alam nila yung salita ng Diyos. Wala sa kanila yung salita ng Diyos o iwinala na nila yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Para na lang yan na aso na nanunugod na ng tao, parang leon na ang gusto ng kainin ay tao na wala na yung salita ng Diyos sa kanya. Yun po. Tanong ko lang po tungkol po dyan sa mga hayop na nang lalapan na ng mga tao. Paano po nila naiwala yung kagaya na sinabi nyo na pagkakilala nila sa utos ng Diyos na irerespeto yung tao? Kailan po nawawala sa meron na nagpapakilos na iba sa hayop na yon, abnormal na yon. Kasi tinan mo yung mga animal trainer, yung mga lion trainer, naiyaano nila yun, nagdidisiplina nila yan, pati nga yung mga leopardo, mga tigre, di ba? Okay. Pero pag nakakita ka ng hayop na hindi na natatakot sa tao, meron ng ibang nagpapakilos doon sa hayop na yon, bukod sa salita ng Diyos. Opo. Tapos yung isa niyo pong nasabi kanina, kagaya yung oso na lumapa doon sa mga tumutokso kay Propeta Eliseo, kinakasangkapan din po ng Diyos yung mga hayop na yon para parang sumpa po sa tao, Brad Eli, na lumalabag sa kanya. Oo. Di ba kagaya ni Balaam, yung kanyang asno ayaw sumunod sa kanya na ayaw lumakad dahil mali ang ginagawa ni Balaam. Di ba nakasulat yun sa 2 Pedro? Opo. 2:16. Datapwat siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang, na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Hayop man, nakakasangkapan ng Diyos, kapatid na Luz. Opo. Naintindihan mo na, Sis Luz? Opo. Isa lang po. Nung pong dinala si Pablo sa paraiso, ang dinala yung tao na hindi laman at dugo. Ano po ang kalagayan nung naiwanan niya na kalagayan dito sa lupa nung nandun siya sa paraiso?
3 araw siya noon na parang tulala, hindi siya nakakakita, hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Parang under suspended hibernation siya. 9 ng gawa. Pakibasa mo. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Ayun. Parang stationary yung si San Pablo noon. Hindi kumain, hindi uminom, walang paningin. Tamo? Opo. Kaya din po ba nalalapa ang tao dahil nawala na po yung bangis, yung larawan ng Diyos po sa kanila? Maaari, pero maaari rin na yung hayop na yon ay pinapakilot ng Diyos para maganap yung kanyang kalooban. Kasi bawat tao ay may takdang kamatayan. Maaaring yung takda mong kamatayan, kaya dumating, natuka ka ng ahas. Ayun. Ngayon, meron pa akong babasahing salita ng Diyos, ano? Opo. Na kay Propeta Jeremias naman ang salitang ito. 9:4 ni Jeremias. Mangag-ingat bawat isa sa inyo sa kaniyang kapwa at huwag kayong mangagkatiwala sa kanino mang kapatid. Sapagkat bawat kapatid ay mang-aagaw at bawat kapwa ay makikisama sa mapanirang puri. Ayan. Kanino ka huwag magkakatiwala ayon sa talata? Yung pong mang-aagaw at yung nakikisama sa mapanirang puri. Bawat isa sa kanila, sabi, di ba? Opo. Alam mo, utos ng Diyos yan eh. Pero hindi siya iglesia ng Diyos. Saan po? Kanino po? Utos yan sa Israel na sumama. Basahin mo 9:1. O kung ang aking ulo lamang ay maging tubig at ang aking mga mata ay bukalan ng mga luha upang ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa pagkamatay ng anak na babae ng aking bayan. Tuloy. O kung magkaroon ako sa ilang ng patuluyan sa mga naglalakad upang aking maiwan ang aking bayan at lisanin ko sila sapagkat silang lahat ay mangangalo niya, kapulungan ng mga taong taksil. At pinamimilantik nila ang kanilang dila gaya ng kanilang busog dahil sa kabulaanan. At sila'y nagsisitaka sa lupain, ngunit hindi para sa katotohanan, sapagkat sila'y nagpatuloy mula sa kasamaan hanggang sa kasamaan. At hindi nila ako nakikilala, sabi ng Panginoon. Mangag-ingat bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa, at huwag kayong mangagkatiwala sa kanino mang kapatid, sapagkat bawat kapatid ay mang-aagaw, at bawat kapwa ay makikisama sa mapanirang puri. Iniutos ng Diyos yan sa Israel nung sumama na Israel. Karamihan na taksil. Mga sinungaling na. Sino pagtitiwalaan mo? Wala na. Kaya ba, huwag ka nang magtitiwala. Pero pare, sabihin mo, sinasabi sa lahat ng tao, pati sa iglesia ng Diyos, hindi ako naniniwalang sa iglesia ng Diyos, bawat kapatid ay mang-aagaw at maninirang puri. Naniniwala ako, kapatid na Luz, malaking porsyento ng kapatirang ito ay tapat sa Diyos at sa kanyang aral. Amen. Totoo po yan. Kaya kung hindi mo nalalaman kung kanino sinasabi at kung ano ang paraan ng pagsasalita ng Diyos, magkakamali ka. Opo. Kaya ngayon, dapat alam natin ang salita ng Diyos. Pangunahin ang nagsasalita walang hanggan. Tama? Tama po. Espiritu. Tama po. Tama? Tama po. Opo. Hindi makapagsisinungaling. Amen. Tama po. Prangka. Tama po. Hindi nagpapaligoy-ligoy. Tama po. Opo. Ngayon, ganun pala siyang magsalita. Paano ka magsasalita sa Kanya?
Paano ka makikipag-usap sa Diyos kung hindi mo alam kung paano siya magsalita? Diba? Opo. Makikipag-usap ba tayo sa Diyos? Opo. Paano tayo dapat makipag-usap? Di ba dapat ayusin natin ang ating pakikipag-usap sa Diyos? Opo. Basahin mo 50:23 ng awit. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Tapat ba ang Diyos kung magipag-usap? Tapat po. Paano ka makikipag-usap sa Diyos? Dapat po, tapatin. Dapat nag-aayos ka ng pakikipag-usap mo sa Diyos. Tama? Tama po. Kung kalakip yun ang pagpapasalamat na handog mo, ang maayos mong pakikipag-usap sa Diyos, makikita mo kanyang pagliligtas. Halimbawa, sabi mo sa Diyos, hindi na po ako iinom. Ay, tutuhanin mo yun. Makikita mo pagliligtas niya. Sinabi mo sa Diyos, taon-taon po magpapasalamat ako sa iyo. Sinusunod mo ba? Makikita mo pagliligtas ng Diyos. Sinabi mo sa Diyos, ito pong alay kong ito bahaging ito, bibigay ko po sa gawain, ihahandog ko po sa iyong gawain. Ayusin mo, huwag mong pagpapaliban, huwag mong iaatras. Sinabi mo sa Diyos, hindi na po ako maninigarilyo. Ayusin mo, kasi hindi siya napabibiro. Napakahalagang malaman natin kung paano siya nagsasalita. Ganon din tayo dapat magsalita sa Kanya. Tingnan mo ang Diyos kung magsalita, no? Maiksi na malaman. Tama? Tama po. Kaya yung panalangin sa Diyos, dapat hindi mahabang-mahaba eh. Ulit-ulit. Eh, hindi naman ganun ang Diyos eh. Kung magsalita ang Diyos, napakalaman eh. Ha? Mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Hindi ba napakaraming laman nun? It is blessed to give than to receive. Salita ng Diyos yun. Analyze mo. Short na short, pero napakaraming laman. Isang mundong kabutihan ng laman nun. Walang palikoy-liko yun, walang pambubola yun, diretso yun. Kita mo na? Kaya dapat alam natin kung paano magsalita ang Diyos, para alam natin kung paano rin makipag-usap sa Diyos para pakinggan niya tayo. Yan ang mensahe ng ating paksa.